Thank you. Thank you. Lexie. Ate Lilet. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka sumasagot sa text ko kung may klase ka ngayon eh. Wala. Tambak lang ako sa readings habang nagpaparalegal duties dito. Na-cancel kasi yung isang client appointment ko. Kaya naisip ko, puntahan kayo dito ni Ira. Yayayain ko sana kayong mag-lunch kung di kayo busy. Para makabanding ko na rin yung mga kapatid ko. Ate Lilet, I don't think that's a good idea. Masama pa rin talaga yung loob sa'yo ni Attorney Ira eh. Kaya nga ako nagpunta dito eh. Para makausap ko na din siya. Na-plansya na yung hindi namin pagkakaunawaan. Ayoko na kasi patagalin pa to eh. Ira, pwede ba tayong mag-usap? Renan and I are going out for lunch. So kung may gusto kang sabihin, make it quick. Ira, gusto ko sanang magkaayos na tayo. Nahihirapan at nasasaktan kasi ako na iniiwasan niya po eh. Sana maging okay na tayo. Sana huwag na humabat ng tampuhan natin. Kasi magkapatid tayo eh. Dapat nagmamahalan tayo at hindi nagkikimkim ng galit sa isa't isa. At hindi na ako basta maniniwala kung kanino man. At mas lalong hindi ko hahayaan na siraan pa tayo ni Lilet. Eh di sana, inisip mo yan bago mo siraan si Renan. Alam mo kung talagang mahal mo ako, you won't sabotage my happiness. So please, pwede ba? Layuan mo na muna ako. Kasi sa tuwing nakikita kita, naaalala ko lang lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Magkanya-kanya na lang muna tayo. Let's go, babe. Ira, sandali lang. Ira, patawarin mo na ako. Ate Lilet, just let her go muna, ha? Good mood. Yeah, I'm in a good mood. Sap, you should have seen how Era flat out rejected Lilith just to defend me and our relationship. It's like having a judge utterly convinced of your innocence. It's... You know, I pity Era. She's pretty. She's educated. Pero grabe siya magkanda-rapa sa'yo. Akala mo mauubusan ng lalaki. Yeah. She is pretty head over heels over me, isn't she? You know what's fascinating? How easily emotions can cloud one's judgment. But under the rule of law, ignorance is no excuse. But I guess you didn't get that memo. Huh? Well, ngayong nasira na natin si Lilith kay Era, at magkagalit na ang magkapatid, magagawa mo na ang plano mo magpakasal kay Era. Mapapasatin na lahat ng kayamanan ni Meredith. At mababayaran mo na rin lahat ng utang mo dahil dyan sa vengeance plan mo. At ang utang mo, love sa akin. We'll get to that, Sab. Because you're right. Once all my debts are settled, I can finally take my sweet revenge on Meredith's daughters. Magbubuhay hari at Reyna pa tayo. Really, it's the perfect case of quid pro quo. Revenge and luxury. All wrapped up
in one tidy package. Pwede ba? Layuan mo na muna ako. Kasi sa tuwing nakikita kita, naaalala ko lang lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kahit ilang beses pa akong ipagtulakan palayo ni Eira, hindi po ako susuko. Gagawin ko po ang lahat para magkaayos kami ng kapatid ko. Para matupad ko po yung pangako ko sa inyo na magkakasundo kami. Pwede ba? Bilis-bilisan mo na yung panghuhut-hut mo ng pera kay Eira nang mabayaran mo na ako. May naisip na akong paraan kung paano ko mapapabilis ang pagkuha ng pera ni Era. Really? How are you planning to do that? Ako lang ang may karapatan sa lupang to. Sa akin lang gusto mapunta ni nanay. Kaya bago siya namatay, inilipat niya sa pangalan ko ang titulo ng lupa. Hindi ako naniniwala na ayaw kaming pamanahan ni nanay. Hindi ka naman niya pwedeng bigla na lang paalisin dito. Dahil ikaw na yung nakatira dito sa bahay at lupa na to ng matagal na panahon. Sa ilalim ng batas, may karapatan ka na din. Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Sa akin nakapangalan ng bahay na to. At yung lupang kinatatayuan to. Kaya may karapatan akong gawin kahit ano. Sige na! Teka, sandali ho! Huwag niyong hawakan yung kliyente ko!